Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So nandito ako ngayon sa vacation namin dito sa Center Park in Dahan. So, yes, itong video kong ito is i-share ko sa mga tao doon sa may mga anxiety, doon sa may mga panic attack, doon sa mga taong nawawalan sila ng pag-asa kasi hanggang ngayon hindi pa sila gumagaling. Well, ang ma-share ko lang sa inyo na sana makatulong sa inyo na una kasi, wag ninyong i-isolate yung sarili ninyo. Of course, that is the reaction na yung gagawin talaga ninyo is i-isolate ninyo yung sarili ninyo. Kasi akala mo na yun ang makakatulong. Pero hindi pala. Sa umpisa, yes. Pero sa bandang huli, no. So, kailangan mo talagang magpatuloy pa rin yung sarili mo. Kahit mayroon kang kahit mayroon kang panic attack or mayroon kang anxiety or umaatake man siya, kailangan mo talagang magpatuloy pa rin yung buhay mo na hindi lang doon hihinto sa sa anxiety or sa panic attack mo. And hindi ka dapat matakot kasi kung alam mo sa sarili mo at nagpa-test ka lahat na pina-examine mo lahat at yung resulta is healthy ka, wala kang sakit, you have to be thankful for that at maging happy ka sa yung sarili. I know sometimes it's really confusing to say na sinabi ng doktor sa akin na wala akong sakit pero bakit nakakaramdam pa rin ako ng ganito? Kung healthy ako, bakit nakakaramdam pa ako ng ganito? Well, it is normal na makakaramdam ka pa rin ng ganyan kasi bago lang sa'yo. Bago lang yung mga nararamdaman mo. And then, pag bago yung nararamdaman natin sa ating katawan, more on tayo nakafocus doon kasi nga hindi natin yun naramdaman ng umpisa. So kapag may bago tayo nararamdaman, it means sa ating nervous system, sa ating neurological is parang it's kumbaga sa tawag nito yung bang may malaking banta sa ating buhay. So yun ang reaction mo, yun ang reaction ng isang taong first time na magkaroon ng anxiety or panic attack. So ako binibigyan ko kayo ng motivation na kaya ninyo diyan. I know yung mga nararamdaman ninyo is kumbaga all of that is real, true. But the only thing you have to do is just like to accept it without any resisting, na wala kang kumbaga wala kang pagtutol. Kasi you know what, it's normal kasi every people they have that. May mga tao talaga na they are very sensitive like us, like people that they have an anxiety or panic attack. Sensitive tayo. But may mga tao na hindi sila, parang sinasabi na, okay, parang hindi sila, para sa kanila, hindi sa kanila, big deal, kumbaga. Pero sa mga taong very sensitive, parang big deal na sa atin. So, yun ang talaga. So, kailangan talaga is maging active pa rin tayo sa ating mga ginagawa. Hindi porket mayroon kang panic attack is hindi mo na gagawin lahat. No, I know na hindi madali, it is really a build, but first thing talaga, kailangan mo talagang hindi mo talaga i-isolate yung sarili mo. Kasi kapag maumpisahan mong i-isolate yung sarili mo, magiging magiging kumbaga hindi mo na trust yung sarili mo. Hindi mo na kumbaga yung trust mo sa kapaligiran mo, sa mga ginagawa mo is wala na. Kumbaga hindi na gaya ng dati. So, kailangan mo yun i-build ulit. So, pag i-build mo yun ulit, mahihirapan ka without any help. Mahihirapan ka talaga. So, you need help. You need help na para maibalik yung mga ginagawa mo dati. Like me, yes, nagpa-psychiatrist ako, but not only the psychiatrist, not only the pills that I take, but I also do it by myself. I know it is very risky, it is very scary. Hindi siya for 1 year, hindi siya for 2 years, hindi siya for 3 years, 8 years guys na ko talaga siya. Kumbaga, now I can say na yung disorder ko is treatable siya guys. Treatable yung disorder. Yun ang pinaka-importante, yung disorder. Pero yung panic attack at ang anxiety, being anxious, that is normal. Kasi it's really part of our being human. Kumbaga,
Yun ang ginawa ng Panginoon sa atin to response, to response everything na kumbaga hindi kumpleto yung buhay pag walang anxious, walang pagiging anxious. So yun ang pinaka-important kasi doon mo nakikilala yung sarili mo kung ano ka talaga, 'di ba? Doon ka talaga kasi yung iba na misinterpret nila about having anxiety and about having panic attack kasi akala nila it is dead end para sa kanila, but it's not. That is not the dead end. That is just like at the beginning na para makilala mo lalo yung sarili mo at makilala mo yung bawat mundong kinagagalawan mo or mga taong nakapaligid sa'yo at depende kung papaano mo yun i-interpreta sa buhay mo. So ako, I can say hindi ako nahirapan sa aking panic disorder to build back kasi yung husband ko, he's a very supportive. He always said, if you are ready to go out, you know that I am with you, and kung hindi mo pa kaya to face that, it's okay. It is not. Don't rush yourself, kasi everything is just like, step by step. Hindi mo kailangang i-rush yung sarili mo or i-force yung sarili mo. Kailangan ka talaga is maging komportable ka rin. Kasi pag finorce mo yung sarili mo, imbis na magiging okay ka, hindi ka magiging okay. Kasi nga, finorce mo yung sarili mo. So, kailangan mo talaga ng time, kailangan mo more on education about what is anxiety, what is panic attack. And kailangan yung mga fina-follow mo or mga pinakikinggan mong mga content creator dito sa YouTube is mga legit. Yung mga truly talaga na the experience and also pumunta din sila sa isang expert, and also kung ano talaga yung pinaka best na gagawin mo. Kasi may mga may mga content creator din sinasabi nila na yung psychiatrist hindi nakatulong sa akin, yung medisina hindi rin nakatulong sa akin. Ang tanong is, gumawa ka ba ng paraan para sa sarili mo rin, 'di ba? Kasi yung mga yung psychiatrist medication, all of that is just like a tool to keep going, Pero pag hindi mo tinulungan yung sarili mo, hindi ka rin gagaling, right? It's also the same with medication also para sa ating lagnat or para sa ating sakit sa ulo. Kapag hindi tayo kumain and kapag hindi tayo gumalaw-galaw sa yung ating katawan, palagi lang tayong higa ng higa. Imbis na gagaling ka, mas lalong lalala, right? Kasi kailangan ng ating katawan is pagpawisan tayo, maging active muli yung ating katawan. Kasi what's the use of medication if you didn't help yourself? Kung palagi ka lang higa ng higa tapos hindi ka kumakain, right? So kailangan mo ring tulungan yung sarili mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So sana sa may mga anxiety at panic attack, gagaling din kayo in a right time. So, kailangan hindi ninyo i-force yung sarili ninyo, hindi ninyo ikumpara yung sarili ninyo, at huwag puro reklamo. Kailangan gumawa kayo ng mga paraan. Magpa-psychiatrist kayo kung ano yung sabi ng psychiatrist sa'yo, or sabihin na uminom ka until 6 months and we'll see what is gonna happen in 6 months, something like that. So, kailangan mo talagang i-follow kung ano yung advice ng psychiatrist. And if your psychiatrist hindi nakakatulong sa iyo, imbis na it will helps, kasi sabi ni Joanne, nakakatulong yung psychiatrist, but bakit sa akin lalong lumalala? It means na hindi suitable sa iyo yung psychiatrist mo. Hindi lang naman isang psychiatrist sa mundo, right? Maraming psychiatrist. And it depends kung compatible kayo or suitable sa iyo. Kasi may mga psychiatrist din na para din silang normal na tao na instead that they will help you, they will criticize you, they will prescribe medication, instead of give you motivation to say that you have to face that, you have to try it. At yun ang ginagawa ng aking psychiatrist. When the time that I have my anxiety, every time when I go to work, wala talagang mintis na
hindi siya umaatake sa bus, sa tren. And sinasabi talaga niya sa akin, and what did you do? Anong ginawa mo? Umuwi ka ba? Hindi ka ba nagtrabaho? Sabi ko sa kanya, no, I just try myself. I said to myself, okay, we'll see what will gonna happen, kung ano mangyayari sa ngayong sitwasyong ito. And I said to him, yes, I have a medication, yung calm pills for anti-anxiety pills. Sabi niya sa akin, did you take it? I says, no. I just see it if kaya ko siya or hindi. Pero kapag hindi ko talaga siya kaya i-control or i-drag down, then I will take that medication. But if sa akin, you have to be proud yourself. And even him, he always said to me na, wag mong i-lock up yung sarili mo. Yung psychiatrist ko talaga, sabi niya, you have to try it. Sabi ko sa kanya, it is very easy for you, doc, because you are not in my situation. Sabi niya sa akin, I know how it feels because I was also been there. So, ang gagawin mo lang talaga is just like step by step. Wag mong biglain yung sarili mo. And if you know that hindi mo kaya, you can go back. There's nothing wrong to go back. Kapag alam mo na hindi mo kaya. The most important is you have to listen to yourself, to your body. So, something like that. So, anyway guys, thank you so much sa panonood sa aking video. Please like and subscribe my channel and comment down below. Thank you so much and have a nice day. Bye-bye!